May mga lipad na naalala magpakailanman, hindi dahil sa destinasyon o sa mga tanawin mula sa bintana, kundi dahil sa karanasan sa loob. Ang pakiramdam na iyon ng pagiging tratuhin bilang isang panauhin, hindi bilang isang numero. Ngunit na iyon ay hindi natin pag-uusapan ang mga dapat mong iwasan. Ngayon ay ipagdiriwang natin ang kahusayan. Ang mga airline na nakamit ang imposible, gawing isang kasiyahan ang paglipad. Matapos suriin ang daan-daang ulat, mga puntos ng Skytrax, mga opinyon ng pasahero, at mga pag-audit sa kaligtasan, pinili ko ang 15 pinakamahusay na airline sa planeta sa 2026 na ito upang sa susunod na maglakbay ka, malaman mo ng eksakto kung sino ang sulit na liparan. Magsimula na tayo. Singapore Airlines, ang hindi mapag-aalinlangan ng reyna ng kalangitan. Kung mayroong isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa pinakataas ng lahat ng mga klasifikasyon, iyon ay ang Singapore Airlines. Ang airline ng lungsod-estado ng Asia ay ilang dekada nang nagtatakda ng pamantayan ng kung ano ang dapat na paglipad. Ang kanilang tourist class ay mas mabuti kaysa sa business class ng maraming iba pang airline. Ang kanilang business class ay isang pangarap na nagkatotoo. At ang kanilang first class, mabuti. Ang kanilang first class ang pinakamalapit sa isang 5 bituin na hotel na lumilipad sa 1,000 kilometro bawat oras. Ang mga suite ng Singapore Airlines, lalo na sa mga Airbus A380, ay may solong kama, sliding door na gumagarantiya ng kabuuang pribado, at isang serbisyo sa loob na tila hinuhulaan ang iyong kailangan bago mo pa ito malaman. Ang tripulante na sinanay sa sarili nilang sentro ng pagsasanay sa loob ng ilang buwan ay kilala sa kanilang kagandahan at kahusayan. At ang pagkain na inihanda ng mga chef na nasa unang antas ay inihahain sa porselanang pinggan na may metal na kubyertos, hindi plastic. Kung nangarap ka na ng isang biyahe kung saan ang paglalakbay ay kasing halaga ng destinasyon, ang Singapore Airlines ay ang iyong airline. Ang kahigitan ng airline na ito ay pinatitibay sa 2,026 salamat sa focus nito sa holistikong kapakanan. Nagpatupad sila ng mga sistema ng pag-iilaw na circadian sa kanilang mga cabin na may malawak na saklaw upang bawasan ang epekto ng jet lag. Inaayos ang mga tono ng liwanag ayon sa oras ng huling destinasyon. Bukod dito, ang kanilang programa ng maagang pagpapareserba ng mga pagkain ay nagpapahintulot sa mga pasahero na pumili mula sa mahigit 40 putahe na idinisenyo ng isang internasyonal na kulinaryong panel na tinitiyak na kahit sa 10,000 metro ng taas ay mapanatili ang pagkasariwa ng isang restaurant ng may akda. Hindi lamang ang pisikal na espasyo ang humahanga, kundi ang perpektong koreografiya ng isang serbisyo na itinuturing ang bawat manlalakbay na tila siya lamang ang nasa loob, na muling pinagtitibay kung bakit ang Singapore ay nananatiling pamantayang ginto ng pandaigdigang abyasyon. Qatar Airways, ang airline ng taon ng kaulit-ulit. Ang Qatar Airways ay pinangalan ng pinakamahusay na airline sa mundo ng Skytrax sa maraming pagkakataon. At hindi ito nagkataon. Ang kanilang hub sa Doha, ang Hamad International Airport, ay isang gawa ng sining ng arkitektura at kahusayan. Ngunit ang talagang kahanga-hanga ay nangyayari sa loob. Ang kanilang business class na tinatawag na Q-Suite ay nagpabago sa konsepto ng paglalakbay. Mga upuan na nagiging ganap na patag na kama, mga pinto na nagsasara upang lumika ng isang pribadong suite, at ang posibilidad na pagsamahin ng 4 na upuan upang bumuo ng isang silid kainan o isang silid ng pagpupulong. Ito ang first class ng ibang mga airline, ngunit sa business. Ang plota ng Qatar ay isa sa pinakamoderno sa mundo, na may average na edad na halos 5 taon. Ang kanilang mga eroplano ay walang kapintasan,
Ang kanilang libangan sa loob ay isa sa pinakakumpleto. At ang pagkain na inspirasyon ng gastronomiya ng Middle East ay isang karanasan mismo. Ang paglipad kasama ang Qatar ay ang pag-unawa kung bakit may mga airline at pagkatapos ay ang iba pa. Ang makabagong ideya ng Qatar Airways sa 2026 ay nakatuon sa matinding personalisasyon sa pamamagitan ng artipisyal na katalinuhan. Ang kanilang sistema ng libangan na yon ay nagbumungkahi ng nilalaman, batay sa mga nakaraang kagustuhan ng gumagamit, at ang koneksyon sa loob ay napakabilis na nagbibigay daan sa paggawa ng mga video call nang walang pagkaantala sa ibabaw ng karagatan. Sa kanilang eksklusibong terminal sa Doha, ang mga pasahero ng matataas na klase ay may serbisyo ng pribadong imigrasyon na nagbabawa sa oras ng paglipat sa mas mababa sa 5 minuto. Pinalakas din ng airline ang kanilang pangako sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga pangunahing ruta gamit ang mga biofuel na nagpapatunay na ang matinding karangyaan at pagpapanatili ay maaaring magkasama. Ang paglipad sa isang Q-suite ay, sa kakanyahan, ang pag-enjoy sa isang pribadong santuwaryo kung saan ang ingay ng mundo sa labas ay ganap na nawawala. Emirates, ang kinang ng Dubai sa bawat lipad. Ang Emirates ay kasing kahulugan ng karangyaan, ng kalabisan, ng katangi-tanging kinang na iyon ng Dubai. Ang kanilang plota ng Airbus A380 at Boeing 777 ay ang pinakamalaki sa mundo. At ang bawat eroplano ay isang showcase ng kung ano ang maaring ialok ng airline. Ang sikat na bar sa loob sa mga A380 kung saan maaari kang uminom habang nakikipag-usap sa ibang mga pasahero sa 40,000 talampakan ang taas. Ang mga shower sa first class kung saan maaari kang magpakaginhawa bago lumapag. At ang sistema ng libangan sa loob, ICE, na may libu-libong channel at pelikula, ang pinakamahusay sa mundo ayon sa lahat ng mga survey. Ngunit ang Emirates ay hindi lamang karanyaan para sa mga naglalakbay sa unahan. Ang kanilang tourist class ay isa rin sa pinakamahusay, na may mga komportableng upuan, saganang pagkain at maasikasong serbisyo. Napanatili ng airline ang isang balanse, magbigay ng isang mahusay na karanasan sa lahat ng mga pasahero, hindi lamang sa mga nagbabayad ng higit pa. Ang kanilang network ng mga destinasyon ay sumasaklaw sa halos buong planeta, at ang kanilang hub sa Dubai ay isang pintuan patungo sa Silangan, Africa at Asia. Kung naghahanap ka ng isang airline na magpapadama sa iyo na espesyal mula sa sandaling tumuntong ka sa eroplano, ang Emirates ay isang ligtas na pusta. Para sa taong ito, nirebisa ng Emirates ang mga interior ng malaking bahagi ng kanilang plota na nagsasama ng mga dekalidad na tela ng katad at mga detalye sa kahoy na nugal na nagpapaalala sa pagkasopistikado ng isang pribadong jet. Ang kanilang nirebisang premium na klase turista ay naging isang ganap na tagumpay na nag-aalok ng mga upuan na may anggulo ng pagkakahilig na walang pulgada at mga headrest na may 6 na posisyon upang i-maximize ang pahinga. Sa unang klase, ang individual na sistema ng kontrol ng klima ay nagpapapahintulot sa bawat pasahero na ayusin ang temperatura ng kanilang suite ng hiwalay. Isang teknikal na katangian na walang katulad sa komersyal na abyasyon. Sa isang network na ngayon ay nag-uugnay sa mahigit 150 destinasyon, ang airline ng Dubai ay nananatiling mas gustong pagpipilian para sa mga naghahanap na ang kanilang paglalakbay ay maging isang extension ng pinaka-glamorous na estilo ng pamumuhay sa planeta. All Nippon Airways, ang pagiging perpektong Hapon sa himpapawid. Ang Hapon ay isang bansa na nahuhumaling sa katumpakan, kalinisan at serbisyo. At ang All Nippon Airways, ay ang personifikasyon ng mga kabutihang iyon sa mundo ng abyasyon. Ang airline ng Hapon ay nakatanggap ng hindi mabilang na mga parangal, lalo na para sa kanilang business class at kanilang first class. Ngunit para din sa kanilang hindi kapanipaniwalang pagiging maagap
at ang kanilang walang kapintasang record sa kaligtasan. Ang mga lipad ng ANA ay isang karanasan sa kahusayan. Lahat ay kinakalkula sa milimetro. Ang pagsakay, ang serbisyo ng pagkain, ang pagbaba. Ang tripulante ay magalang hanggang sa sukdulan na may mga pagyukong hapon na nagpaparamdam sa iyo na parang isang panauhing pandangal. Ang pagkain, isang timpla ng lutuing hapon at kanluranin, ay katangi-tangi. At ang presentasyon, inalagaan hanggang sa huling detalye. Ang ANA ay naging pioneer din sa pagpapakilala ng Airbus A380 na may sikat na disenyo ng pagong sa dagat ng Hawaii na bumibiyahe sa ruta patungong Honolulu. Ang paglipad kasama ang ANA ay ang pag-unawa kung bakit ang Hapon ay isang kakaibang bansa kahit sa 10,000 metro ang taas. Ang pagkahumaling ng ANA sa kalinisan ay humantong sa pag-install ng mga pintuan ng banyo na hindi ginagamitan ng kamay at mga sistema ng pagsasala ng hangin na may gradong pang-ospital na nagpapanibago sa kapaligiran ng cabin bawat 3 minuto. Sa 2026, ang kanilang handog na gastronomiko ay nagsama ng mga seasonal na menu na nagbabago buwan-buwan upang ipakita ang mga tradisyonal na kapistahan ng Japan na ginagawang isang obra ng sining na biswal ang bawat tray. Ang airline ay namumukod tangi rin sa kanilang kahusayan sa operasyon. Ang kanilang tauhan sa lupa ay may kakayahang mamahala ng mga komplikadong koneksyon sa paliparan ng Haneda nang may presisyon na humahamon sa anumang margin ng pagkakamali. Ito ay isang karanasan sa paglalakbay kung saan ang kalmado at ang paggalang sa isa't isa ay tumutukoy sa bawat pakikipag-ugnayan na nagpapapahintulot sa pasahero na lumapag na pakiramdam ay mas panibago kaysa noong siya ay lumipad. Cathay Pacific, ang diskretong kagandahan ng Hong Kong. Ang Cathay Pacific ay dumaan sa mga mahihirap na sandali sa mga huling taon. Ngunit nananatili itong isa sa mga pinakamamahal at iginagalang na airline sa mundo. Ang kanilang base sa Hong Kong, isa sa pinakamahalagang hub sa Asia, ay nagbibigay daan sa kanila na kumonekta sa mga destinasyon sa buong kontinente at higit pa. At ang kanilang serbisyo sa loob ay ang kahulugan ng diskretong kagandahan. Ang business class ng Cathay, kasama ang kanilang mga upuan na nagiging kama at ang kanilang minimalist ngunit marangyang disenyo, ay isa sa mga paborito ng mga madalas maglakbay. Ang tripulante na sinanay ng pag-iingat ay nag-aalok ng maasikasong serbisyo, ngunit walang labis na ingay, kung ano mismo ang hinahanap ng mga tumatakas sa kalabisan ng ilang mga kakumpetensya. Ang pagkain na naiimpluwensyahan ng gastronomiyang Cantonese ay masarap, at ang listahan ng alak ay lubang inalagaan. Bukod dito, ang Cathay ay may isa sa mga pinahahalagahang programa para sa mga madalas maglakbay, ang Asia Miles, na nagbibigay daan sa pag-iipon ng mga punto sa simpleng paraan at pag-redeem sa mga ito para sa mga lipad at upgrade. Kung naghahanap ka ng isang matatag, maaasahan at may klaseng airline, ang Cathay Pacific ay isang mahusay na pagpipilian. Pagkatapos ng kanilang matagumpay na muling pagbubuo, ang Cathay Pacific ay nagbukas ng mga bagong VIP lounge na tila mga sala ng mga kontemporaryong mansyon, kung saan ang mga tradisyonal na noodles ay inihahayang kasama ng champagne de reserva. Sa impapawid, ang kanilang bagong cabin ng klase ehekutibo ay nag-o-optimize sa bawat sentimetro upang mag-alok ng isang ergonomic na espasyo sa pagtatrabaho at isang sistema ng matalinong pag-iimbak para sa mga personal na elektronikong aparato. Ang tripulante ay namumukod tangi sa kanilang kakayahang multilingual at isang malalim na kaalaman sa mga rutang Asyano na nagbibigay ng mga lokal na payo na nagbibigay ng karagdagang halaga sa manlalakbay sa negosyo. Nagtagumpay ang airline na balansihin ang init ng tahanan sa kahusayan ng isang modernong metropolis na nagpapatatag sa sarili nito bilang pinakasupistikadong tulay sa pagitan ng silangan at kanluran sa taong ito
na 2026. Japan Airlines, ang tradisyon at ang modernidad ay magkahawak kamay. Ang Japan Airlines, ang isa pang malaking airline ng Hapon, ay direktang nakikipagkumpetensya sa ANA sa kalidad at serbisyo. At bagamat ang dalawa ay nasa pinakataas, ang JALI ay may bahagyang kakaibang katangian, marahil ay mas tradisyonal, ngunit parehong mahusay. Ang JAL ay nag-invest ng malaki sa pag-renew ng kanilang plota. Gamit ang mga eroplano gaya ng Boeing 700 at 87 Dreamliner na nag-aalok ng katanghi-tanging karanasan sa paglipad. Ang kanilang business class, na may mga upuan na nagiging ganap na patag na kama, ay isa sa pinakakomportabel sa merkado. At ang kanilang first class, na may mga pribadong suite at isang serbisyo ng personal na atensyon, ay sadyang kahanga-hanga. Ang tripulante ng JAL ay sikat sa kanilang kabaitan at sa kanilang atensyon sa detalye. At ang pagkain, na pinagsasama ang pinakamahusay sa lutuing Hapon sa mga pagkaing kanluranin, ay isang pista para sa mga pandama. Bukod dito, ang JAL ay may maalamat na pagiging maagap. Ang kanilang mga lipad ay bihirang maantala. Ang paglipad kasama ang JAL ay ang pagtitiwala sa isang tradisyon ng kahusayan na ilang dekada ng pinapaperpekto. Ang Japan Airlines ay gumawa ng isang hakbang pasulong sa kanilang pangako sa hospitalidad o motenashi na isinasalin sa isang serbisyo na nag-aabang sa mga nais ng kliyente nang hindi nagiging mapanghimasok. Ang kanilang mga bagong upuan na Apex Suite sa klase ehekutibo ay nag-aalok ng direktang access sa pasilyo para sa lahat ng mga pasahero na nag-aalis ng abala sa pag-istorbo sa kapitbahay. Ang airline ay nagpakilala rin ng mga tradisyonal na pinggang laka sa kanilang mga premium na klase na sumusuporta sa mga lokal na artisanong Hapones at itinataas ang presentasyon ng kanilang menu sa mga antas ng imperial na piging. Ang kanilang record ng pagiging nasa oras ay nananatiling walang kapintasan na may rate ng pagdating sa oras na lumalampas sa 75% sa kanilang mga pangunahing rutang internasyonal. Ang paglipad kasama sila ay ang pagdanas ng katahimikan ng isang Zen garden habang tinatawid ang mga kontinente sa bilis na supersonic. Korean Air, ang pagbawi ng isang higanteng Asyano. Ang Korean Air ay dumaan sa mga komplikadong sandali sa nakaraan na may kasaysayan ng mga aksidente na sumunod sa kanila sa loob ng maraming taon. Ngunit ang airline ng South Korea ay ginawa ang kanilang takdang aralin at ngayon ay isa sa pinakaligtas at pinakamahusay na pinahahalagahan sa mundo. Ang kanilang transformasyon ay naging huwaran. Milyon-milyong pamumuhunan sa pagsasanay ng mga piloto, pag-renew ng plota at pagpapabuti ng serbisyo sa loob. Ngayon, ang Korean Air ay nag-aalok ng isang karanasan sa paglipad na nasa unang antas. Ang kanilang prestige class, ang business ng airline, ay may mga upuan na nagiging kama, higanteng mga screen at isang mahusay na serbisyo ng pagkain. Ang first class ay isang tunay na luho na may mga pribadong suite at isang menu na idinisenyo ng mga tanyag na chef. Ngunit ang talagang nagbubukod sa Korean Air ay ang kanilang serbisyo sa lupa. Sa Seoul Incheon Airport, ang mga pasahero ng business class at first class ay maaaring mag-enjoy sa mga VIP lounge na tunay na oasis ng katahimikan, na may mga shower, kama para matulog, at dekalidad na pagkain. Ang Korean Air ay bumalik upang manatili sa gitna ng mga dakila. Sa 2026, ang Korean Air ay namumukod tangi sa pagkakaroon ng isa sa mga pinakamaluwag na pagsasaayos ng upuan sa industriya, kahit sa klase ekonomiko, kung saan ang distansya sa pagitan ng mga upuan ay mas mataas kaysa sa karamihan ng kanilang mga kakumpetensyang Amerikano. Ang airline ay nagsama ng mga robot na katulong sa kanilang sentro sa Seoul
upang tumulong sa mga bagahe at sa agarang pagsasalin ng wika para sa mga internasyonal na malalakbay. Ang kanilang menu sa loob na yon ay nagsasama ng mga opsyon para sa kapakanan na may mga tradisyonal na fermented na sangkap ng Korea na kilala sa pagpapabuti ng panunaw sa panahon ng mahabang lipad. Ang kaligtasan ay naging isang technological na obsesyon para sa kumpanya na nagpapatupad ng mga sistema ng pagsubaybay sa lipad sa real-time na kinainggitan ng sektor. Ito ay isang airline na nalaman kung paano baguhin ang kanilang nakaraan patungo sa isang hinaharap ng ganap na pagiging maasahan. EVA Air, ang airline ng Taiwan na nagpapaibig sa mga manlalakbay. Ang EVA Air, ang pribadong airline ng Taiwan, ay ilang taon nang umaakyat sa posisyon sa lahat ng mga klasifikasyon. Ang kanilang reputasyon ay nakabase sa dalawang haligi, isang walang kapintasang kaligtasan at isang serbisyo sa loob na halos perpekto. Ang kanilang Royal Laurel Class, ang business ng EVA, ay isa sa pinakapinahahalagahan ng mga manlalakbay na may mga upuang uri ng suite na nag-aalok ng kabuuang pribado at isang katangi-tanging komportabol. Ngunit ang EVA Air ay kilala rin sa kanilang mga detalye. Ang mga pajama na may mataas na kalidad na ibinibigay sa mga pasahero ng business, ang mga kit ng amenities na may pirma ng mga marangyang brand, ang pagkaing inihanda ng mga sikat na chef. Kahit sa tourist class, ang EVA Air ay nagsisikap na mag-alok ng isang nakatataas na karanasan na may mga upuang mas maluwag kaysa sa karaniwan at isang napakakumpletong libangan sa loob. Ang airline ay may isa sa pinakababatang plota sa Asia na nagsasalin sa mas kaunting mga sira at mas higit na pagiging maagap. Kung naglalakbay ka sa Taiwan o sa Timog Silangang Asya, ang EVA Air ay isang opsyon na hindi ka bibiguin. Ang EVA Air ay patuloy na nanggugulat sa kanilang mga natatanging pakikipagtulungan sa tatap. Ang kanilang mga temadong eroplano ay hindi lamang isang diskarte sa marketing, kundi isang imersibong karanasan na kinabibilangan mula sa mga personalisadong boarding card hanggang sa mga pagkain na may malikhaing hugis. Ang kanilang klase Royal Laurel ay nirebisa gamit ang mga sistema ng wireless charging sa bawat upuan at mga headphone na may pinakabagong henerasyon ng noise cancellation. Ang airline ay nagpapanatili ng isang mahigpit na patakaran sa pagsasanay na humihiling na ang bawat flight attendant ay may kakayahang mag-alok ng isang pangunahing serbisyo ng sommelier na itinataas ang pagtikim ng alak sa loob. Sa isang focus sa kaligtasan na nagbigay dito ng patuloy na pagkilala sa piling ng 10 pinakaligtas sa mundo, ang kumpanyang ito mula sa Taiwan ay nagpapatunay na ang atensyon sa detalye ay ang makina ng katapatan ng kanilang mga pasahero. Qantas, ang espiritong Australian sa pinakamataas nitong pagpapahayag. Ang Qantas ay ang pinakamatandang airline sa mundong nagsasalita ng Ingles, at ang reputasyon nito ay binuo sa loob ng ilang dekada ng ligtas at mahusay na mga operasyon. Minamahal ito ng mga Australian at hindi ito katakataka. Ang Qantas ay kasing kahulugan ng pagiging maaasahan, ng pagdating sa oras, ng paggawa ng mga bagay ng tama nang walang maraming arte. Ang airline ay nag-renew ng kanilang plota sa mga huling taon na nagsasama ng mga eroplano gaya ng Boeing 700 at 87 Dreamliner at ang Airbus A380 na nag-aalok ng moderno at komportableng karanasan sa paglipad. Ang kanilang business class na may mga upuan na nagiging kama ay lubang pinahahalagahan. At ang kanilang first class, bagaman diskreto, ay nag-aalok ng lahat ng maaaring asahan. Ngunit ang talagang nagbubukod sa Qantas ay ang kanilang network ng mga ruta. Ito ang tanging airline na nagkokonekta sa Australia sa halos anumang lugar sa mundo. At ginagawa ito ng may kahangahangang kahusayan. Bukod dito, ang Qantas ay may isa sa pinakamagandang programa para sa mga madalas maglakbay, ang Qantas Frequent Flyer, na nagbibigay daan sa pag-iipon ng mga puntos sa libu-libong pang-araw-araw na aktibidad. Ang paglipad kasama ang Qantas ay parang pakiramdam na nasa bahay, kahit na nasa kabilang panig ka ng mundo. Turkish Airlines,
ang pintuan ng pagpasok sa dalawang kontinente. Ang Turkish Airlines ay nakaranas ng isang kahangahangang paglago sa huling dekada. Ang kanilang hub sa Istanbul, ang bagong paliparan, ay isa sa pinakamalaki at pinakamoderno sa mundo. At ang kanilang network ng mga destinasyon ay sumasaklaw sa mas maraming bansa kaysa sa anumang iba pang airline. Ngunit hindi lang ito dami, ito ay kalidad. Ang airline ng Turkey ay sikat sa kanilang gastronomiya sa loob. Sa business class, ang mga pagkain ay inihahain gaya ng sa isang marangyang restauran na may mga appetizer, pangunahing ulam at dessert, lahat ng isang katangi-tanging kalidad. Kahit sa tourist class, ang pagkain ay higit na mataas sa karaniwan, na may mga opsyong inspirasyon ng lutuing Turkish at internasyonal. Ang tripulante, bata at maasikaso, ay nagsisikap na gawing espesyal ang bawat lipad. Ang Turkish Airlines ay nakatanggap ng maraming parangal para sa pinakamahusay na airline sa Europa at madaling maunawaan kung bakit. Kung naghahanap ka ng isang airline na pinagsasama ang tradisyong oriental sa kahusayang kanluranin, ang Turkish ay ang iyong pinili. Air France. Ang karangyahang Pranses na may haplos ng sopistikasyon. Ang Air France ay natutong muling likay ng sarili sa mga huling taon. Ang airline ng France, na sa nakaraan ay may reputasyon na medyo hindi regular, ay gumawa ng isang kahangahangang pagbabago na nag-i-invest sa pag-renew ng kanilang flota at pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Ngayon, ang Air France ay isa sa mga pinaka-eleganteng airline sa mundo. Ang kanilang business class, na tinatawag na La Première, ay isa sa mga pinaka-eksklusibo. Ang mga upuan ay nagiging kama, ang mga suite ay may pinto upang matiyak ang pribado, at ang serbisyo ay walang kapintasan. Ang pagkain na idinisenyo ng mga tanyag na chef na Pranses ay inihahain sa porsela ng pinggan, at ang mga alap ay pinipili ng mga dalubasang sommelier. Ngunit ang Air France ay nagdiningning din sa tourist class, na may mga komportabling upuan, individual na screen, at maasikasong serbisyo. Bukod dito, pinabuti ng airline ang kanilang pagiging maagap at ang kanilang paghawak ng bagahe, dalawa sa mga may hinang punto sa nakaraan. Ang paglipad kasama ang Air France ay isang karanasan na pinagsasama ang sopistikasong Pranses sa modernong kahusayan. Swiss International Airlines, ang katumpakang Swiss sa loob. Ang Switzerland ay sikat sa kanilang mga rilo, kanilang tsokolate at kanilang katumpakan. Ang Swiss International Airlines, ang airline ng bandila, ay nagtataglay ng lahat ng mga kabutihang yon. Ang kanilang mga lipad ay kasing kahulugan ng pagiging maagap, kalinisan, at isang mahusay ngunit mainit na serbisyo. Ang business class ng Swiss ay lubang pinahahalagahan ng mga manlalakbay sa negosyo. Ang mga upuan ay nagiging kama, ang serbisyo ng pagkain ay mahusay, at ang tripulante na sinanay sa pinakamahusay na tradisyong Swiss ay maasikaso ng hindi nakakaabala. Ngunit ang talagang nagbubukod sa Swiss ay ang kanilang atensyon sa detalye. Ang mga VIP lounge sa Zurich at Geneva ay maliliwanag at tahimik na mga espasyo na may dekalidad na pagkain at mga lugar ng pahinga. Sa lupa at sa himpapawid, lahat ay gumagana na parang rilo. Ang Swiss ay hindi ang pinakakapansin-pansing airline, ngunit isa ito sa pinakamatatag. Kung pinahahalagahan mo ang pagiging maaasahan higit sa lahat, ang paglipad kasama ang Swiss ay isang panalong pusta. Virgin Atlantic, ang pagiging rebellion na naging airline. Ang Virgin Atlantic ay iba. Mula nang itatag ito, nais ni Richard Branson na lumikha ng isang airline na sisira sa mga hulma, na mag-aalok ng isang masayang karanasan, moderno at walang pagkukunyari. At nagtagumpay siya. Ang Virgin Atlantic ay may sariling estilo na agad na makikilala. Ang kanilang upper class, ang business ng Virgin, ay isa sa mga pinaka-orihinal. Ang mga upuan ay nagiging kama,
Ngunit bukod doon ay may bar sa loob kung saan ang mga pasahero ay maaring makihalubilo, uminom at makipag-usap. Ang tripulante, malayo sa mahigpit na protocol ng ibang mga airline, ay malapit, palakaibigan at may haplos na katatawanan. Ang pag-iilaw ng cabin na may mga may kulay na ilaw ay lumilika ng isang nakaka-relax at modernong kapaligiran. Ang Virgin Atlantic ay pangunahing lumilipad sa mga destinasyon sa Estados Unidos at Caribbean mula sa United Kingdom, at ang kanilang base sa London Heathrow ay isang pugad ng mga manlalakbay na naghahanap ng kakaiba. Kung sawa ka na sa pagiging seryoso ng mga tradisyonan na airline, magugustuhan mo ang Virgin Atlantic. Delta Airlines, ang pinakamahusay sa Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay hindi eksaktong sikat sa kalidad ng kanilang mga airline. Ngunit ang Delta Airlines ay ang pagbubukod na nagpapatunay sa tuntunin. Ang airline na nakabase sa Atlanta ay nakamit ang tila imposible. Mag-alok ng isang pare-pareho, maagap at kaayang-ayang serbisyo sa isang merkado na pinangungunahan ng mga low-cost at mga masamang karanasan. Ang Delta ay nag-invest ng bilyon-bilyon sa pag-renew ng kanilang flota, pagpapabuti ng kanilang mga VIP lounge at pagsasanay sa kanilang mga tauhan. Ang kanilang business class sa mga internasyonal na lipad, Delta One, ay nag-aalok ng mga upuan na nagiging kama, dekalidad na pagkain at isang maasikasong serbisyo. Sa mga domestikong lipad, ang airline ay nagsisikap na mag-alok ng higit pa sa pinakamababang kinakailangan. Bukod dito, ang Delta ay may isa sa pinakapinahahalagahang programa para sa mga madalas maglakbay, ang Sky Miles, at isang network ng mga alyansa na nagkokonekta dito sa buong mundo. Kung kailangan mong lumipad sa loob ng Estados Unidos o mula sa Estados Unidos patungo sa ibang bansa, ang Delta ang, sa malayo, pinakamahusay na opsyon. Etihad Airways, ang kagandahan ng Abu Dhabi. Ang Etihad Airways, ang airline ng United Arab Emirates, ay direktang nakikipagkumpetensya sa kanilang mga kapitbahay na Emirates at Qatar para sa trono ng karanyaan sa Middle East. Ang bagaman marahil ay wala itong parehong katanyagan, ang kanilang produkto ay parehong kahanga-hanga. Ang business class ng Etihad, na tinatawag na business studio, ay may mga upuan na nagiging kama at isang elegante at functional na disenyo. Ngunit ang kalagang kahanga-hanga ay ang kanilang first class, lalo na sa mga Airbus at 380, kasama ang sikat na mga suite na The Residence. Ang mga ito ay mga apartment sa himpapawid na may sala, silid tulugan at pribadong banyo na may shower. Oo, tama ang nabasa mo. Isang shower sa 40,000 talampakan ang taas. Ang serbisyo ay isina-personal na may isang butler na nakatuon lamang sa mga pasahero ng The Residence. Ang Etihad ay hindi para sa lahat ng bulsa. Ngunit para sa mga kayang bayaran nito, ito ang tunay na karanasan. Kahit sa tourist class, ang airline ay nag-aalok ng mas mataas na serbisyo na may dekalidad na mga pagkain at komportableng mga upuan. Kung naghahanap ka ng karanyaan sa pinakamataas nitong pagpapahayag, ang Etihad ay ang iyong airline. Hanggang dito ang 15 pinakamahusay na airline sa mundo sa 2026 na ito. Mga tunay na pangalan, mga tunay na karanasan, mga mabigat na dahilan para piliin sila. Mula sa labis na karamyaan ng Etihad hanggang sa kahusayang Swiss ng Swiss, dadaan sa pagiging rebellion ng Virgin Atlantic o sa tradisyong hapon ng ANA at JAL. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad, sariling estilo, sariling paraan ng pag-unawa sa paglalakbay. Sa susunod na bumili ka ng tiket, isipin ang iyong pinahahalagahan. Kung ito ba ay ang ginhawa? Kung ito ba ay ang pagkain? Kung ito ba ay ang pagiging maagap? Kung ito ba ay ang karanasan sa lupa? At pumili ng naayon.
dahil ang paglipad ay maaaring maging higit pa sa isang paraan ng transportasyon. Maaari itong maging simula ng pakikipagsapalaran.